Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction, reaction video. Itong bibigyan natin reaction video, ito mga balita na napapanahon sa ngayon. Yung mga maiinit na balita tungkol sa West Philippine Sea. Dahil nga itong mga Chekwa na to, itong nakakabwisit na mga incheck na to, gustong-gustong sakupin ang ating teritoryo, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. So, ito ang ating tatalakayin ngayon, no? Bibigyan ng reaction para nga tumahimik na itong mga Chekwa na to. Okay, no? So, kung bago pa lang sa aking channel, guys, please lang, like and subscribe na lang muna bago tayo mag-umpisa. And also, syempre, paki-subscribe din kay Melbs Castle. So, credit sa kanya itong video na to. Okay? Then, ang pamagat ng ating bibigyan ng reaction ng ito, atrasan mga Chinese na duwag na pala. Yun. Umatras na ang mga Chinese na duwag pala. Ito ang dahilan at walang China warship sa West Philippine Sea during Balikatan exercise. Yun. Medyo naduwag yata yung mga naduwag yata yung mga inject na yan, itong mga Chino, mga Chekwa na yan, no. So, alamin natin kung bakit naduwag, no? Okay, umpisa na natin. Okay, guys. Dahil sa posibilidad na may manggulo sa China, Carrier Strike Group ng US Indo-Pacific Command nasa Palawan pala. Ayun, nag-aabang sa mga Chinese kung may iepal. Hindi ibinalita to ng media, pero marami kasing nakahalata. Wala raw ni isang Chinese warship na nagpakita sa West Philippine Sea. Di tulad nung nakaraang linggo na may nakikisali. Paanong hindi matatakot ang China? Aircraft carrier ng USS Theodore Roosevelt ang nakabantay. Samahan mo ba to ng isang battle cruiser? Tapos may dalawa pang destroyer. Dito talagang makikita mong naka-alerto ng todo ang Estados Unidos. Kumpirmado na rin na nag-deploy ang US at Australia ng surveillance aircraft. Nagbabantay at nagbibigay ng impormasyon sa Pilipinas kung saan aatake. Ngayon mas malinaw na ang lahat. Bakit laging may lumilipad sa himpapawid tuwing may resupply mission? Para magbigay ng data kung may gagawin man ang China, agad-agad makakaatake ang ating pwersa. Nagigets nyo na ba? Kaya kung okay, no? kaya pala na walang nakita mga China warship sa West Philippine Sea during Balikatan exercises, no? May nakaabang na pala, no? nakaabang na yung strike group ng Amerika at France. Yung may mga carrier strike group doon sa Palawan. So, talagang nakahanda yung Amerika, no? So, sigurado yung bobombahin sila noon once nakipaglaro pa sila sa Balikatan, 'di ba? Yung mga nakarang araw, 'di ba? Na nagsasagawa ng Balikatan itong Pilipinas at ang Amerika at ang mga ibang bansa, nakikisali rin, nakikilangoy din yung mga barko nila sa malapit sa Balikatan, no? Nakakabuisit naman yung gano'n, no? Nakakaasar naman yung gano'n, no? Doon parang pinapakita ng mga incheck na to na malakas din sila. Ngayon, nalaman nila merong nakaabang yung nagpunta na ang Balikatan exercises sa West Philippine Sea. Ayun, nakaabang ang US ng carrier strike group, mga destroyer. Kahit talagang sila, gigibayin talaga sila noon. O tingnan mo, walang China warship na nakita sa West Philippine Sea. 'Di ba, no? Nakakatawa. Mga duwag pala yan, mga mga incheck na yan, no? Mga lintik na yan. Kung akala ng China magpapadaig tayo, nahihibang na sila. Dito nagpapahiwatig raw ang Pilipinas na handa nitong labanan ang China kahit gulo pa ang kapalit. This Balikatan iteration, we have seen a lot of live fire exercise, sinking exercise, at the same time an increased tempo in our western border and our northern borders in the Batanes area, the area near Taiwan. So I think this is a strong message
that the Philippines is dead serious when it comes to its shift in defense policy. And at the same time, well, on the military level, Balikatan is super helpful in terms of ensuring interoperability. Yun. So this Oo. is operation among allies, Yun. among our defense partners. But remember, in this iteration of Balikatan, the Coast Guard was also involved. It's the first time that the Philippine Coast Yun. Guard was involved. Yes. And so that would tell you that most probably the Philippines and its allies are thinking of this kind of action. Kung nadismaya ang China what we sa are pagbomba doing ng barkong galing is sa defending kanila, wala Oo. ang opsyon ang Pilipinas dyan. sovereign rights Nilinaw na yan and ang our mismo ni sovereignty. Pangulong Bongbong And Marcos. West, Yun. what we are doing is defending our Yun. sovereign rights and our Yun. sovereignty in the West Philippine Sea. Yan. And we have no intention of attacking Yes. anyone with Buo ang loob ni Pangulong Marcos na ipaglaban ang ating karapatan Yes. sa ating teritoryo. Yes, talagang hindi ka bibilib kay Pangulong PBBM, talagang lakas ang loob niya na pagtanggol o huwag ibigay sa mga Chekwa ang ating teritoryo. Hindi katulad ng mga ibang mga nagdaang administrasyon, no. Talagang kakaiba to si PBBM, no. Kaya saludo tayo kay PBBM. Yay! Pinagtatanggol niya ang ating teritoryo. Okay. Kaya sa mga Pilipino dyan na pro-China at pro-Duterte China, ba't di na lang kayo pumanig sa gobyerno? Tayo mga Pilipino rin naman ang makikinabang dyan sa West Philippine Sea. Nakakadismaya lang na Pilipino kayo pero gusto nyong pumanig sa ibang Kaya nga. bansa tulad ng China. Anong klaseng mindset meron kayo? Kaya nga. Malaking kahihiyan talaga yan. Ang nakakasakit lang po dito as a citizen of this country, there are portion in our society that also double down Yes. on the narrative, Oo. the wrong narrative of China. Parang sila yung they act as the mouthpiece Yun. of China. Oo. Doon ako medyo nagagalit eh. I think it's very clear ang position ng ating president, ang ating gobyerno that we Yun. have to fight for our Yes. claim. At yaka hindi lang ito arbitrarily claimed by the Philippines. This a basis for this is the ruling of the UNCLOS. Yes. Yun. And internationally, we have the moral high ground to claim these areas in the Yes. West Philippine Sea. So doon ako na medyo nasasaktan dahil may mga kasamahan po tayo, segments in our society, or also becoming a apologist for China, becoming, the mouthpieces. The worst is they become mouthpieces of China. Yes. Double Double. down nila yung lahat ng claim ng illegal Oo nga claims sa naman. China. Dapat po sa ganitong usapin, we have to side with our Oo. own. We Yes. have to side with anybody Yes, oo. whose position really is to protect our interest, our national interest. Yun, sana. Dapat doon po tayo pumanig sa kapwa natin. Dapat doon po tayo Dapat. pumanig sa mga taong ang kanilang interest at protektahan ang ating teritorya at Dapat. soberenya. Kung buo ang loob ng Amerikang depensahan tayo pag nagkagyera, sana kayo rin buo ang loob na lumaban sa China. Tanong ko, handa ba kayo kung sakaling magkakagulo sa West Philippine Sea? I-komento sa baba ang sali. Yes. Dahil sa Yes, yung tanong ng itong kauli-ulian, siyempre, handa kaming ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas, no, kung kinakailangan, no. So, dahil itong bansa natin talagang demokrasya to, no. So, handang-handa talaga. So, talagang handang tumulong ang Amerika, no. Napaka gandang pakinggan, no. Talagang very serious sila. Very serious na tulungan tayo pagdating sa territorial, no? Tignan niyo yung mga Chinese, mga Chekwa, nawala yung mga barko ng pandigma nila, yung nasa West Philippine Sea na yung Balikatan, no. Tsaka yung yung pinalubog nila yung barko na made in China, ni isang China warship wala doon sa paligid, no. Nakakatawa talaga, no. Talagang pag umentra sila doon, baka sila ang tamaan ng missile,
Baka silang palubugin. Baka silang gawing exercises. Di ba? Loko talaga na check one na to. Sana nga itong mga check one na to tumino na, no? Buisit. Okay mga guys, so kung nagustuhan nyo itong mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating channel bago tayo magsara. Okay?